Bago tayo magsimula, maraming salamat nga po pala sa ating subscriber na si Layla Gaming 7716 sa pagbigay sa ating ng super thanks. Mabuhay po kayo! Naging seryoso si Elder Lee at kanyang sinabi na may alam na siyang 2 tao na maaari nilang puntahan. Natuwa naman ang ating bida dito at kanyang tinanong si Elder Lee kung sino ang mga ito. Seryosong sinabi ni Elder Lee na ang 2 ito ay walang iba kung hindi ang Raging Ancestor Qiu Yanhai at ang Ice Moon Witch Zhu Qingzhen. Nagulat naman si Elder Yan nang marinig niya ang mga pangalan na ito at kanyang nasabi na hindi siya sang-ayon sa pagkuha sa 2 ito. Ipinaliwanag rin niya na ang 2 halimaw na ito ay sobrang matigas ang mga ulo. Ayon rin sa naalala niya ay kahit ang Regent ay inimbitahan ng mga ito na maging venerable ngunit hindi nila ito tinanggap. Nang malaman ng Regent State na hindi tinanggap ng 2 ang kanilang imbitasyon ay inatake nila ang 2 ngunit hindi man lang nila natalo ang mga ito, sa halip ay nagkaroon pa sila ng matinding pinsala. Kaya magmula noon ay walang sino man ang nang-ahas na imbitahin ang mga ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang tinanong ang 2 kung ano ang antas ng lakas ng mga ito. Agad naman na sinabi ni Elder Lee na nasa antas 5 yugto ng Radiant Stage ang mga ito. Ipinaliwanag rin ni Elder Lee na kaya niyang labanan ang mga ito ng hindi sabay, ngunit kapag nakipagtulungan ang 2 ito gamit ang kanilang apoy at tubig na kapangyarihan ay hindi niya kayang labanan ang mga ito. Mas lalong natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ang magandang kakayahan ng mga ito. Kaya agad na siyang nagdesisyon na sila ang kanilang magiging target, agad rin niya na ipinaalam kay Elder Lee na bukas na sila mismo aalis. Nabahala naman si Elder Yan sa balak gawin ng ating bida kaya tinanong niya ito kung paano niya hihikayatin ang 2 ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na wala siyang balak na hikayatin ang 2 ito. Tinanong rin niya si Elder Lee kung may natitira pa ba sa spring pill na binigay niya noon sa kanya. Agad naman na nagsaad si Elder Lee na nasa kanya pa rin ang mga gamot na ito kaya maaari pa nila itong gamitin. Tumawa naman ang lahat nang marinig nila ito dahil alam nilang magiging madali na lang ang misyon na ito. Kinabukasan ay agad namang umalis ang ating bida kaya nagulat na lang sila Yun Chang nang malaman nila ito. Naiinis rin siya dahil hindi man lang nagpaalam sa kanila si Zhou Fan. Ang malala pa ay aalis na rin ang militar ni Marshal Dugu pabalik sa kapital sa mga susunod na araw. Kahit na si Miss Lai ay nagalit na rin sa ating bida dahil wala na naman ito dito. Wala naman ang nagawa pa si Pang Tongling dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Lumipas ang 3 buwan mula nang maglakbay ang 2 ay narating na rin nila ang lugar kung saan nanatili ang 2 expert na ito. Napatanong naman ang ating bida kung gaano katagal naglaban ang 2 ito dahil nag-iba na ang paligid ng bundok na ito. Naisip rin ng ating bida na makikita sa mga bakas ng labanan na talagang malakas ang 2 ito. Kaya nasabi na lang niya na hindi nga sila nagkamali sa kanilang desisyon na kunin ang 2 ito. Agad naman na ipinaliwanag ni Elder Lee na ang 2 ito ay magkasintahan noon at ang mga ito ay sobrang malakas na kahit ang pagsambit sa kanilang pangalan ay ikinakatakot ng mga tao. Ngunit nasabi rin niya na ang 2 ito ay sobrang kakaiba, dahil kahit na magkasama nagpapalakas ang mga ito ay magkaiba pa rin ang kanilang martial arts. Kahit na ang kanilang pagkatao ay kakaiba rin dahil hindi nakikinig ang mga ito sa iba at kahit sa kanilang mga sarili. Nasabi rin niya na sa ngayon ay nandito na nakatira ang mga ito na siyang nagbigay muli ng kapayapaan sa kanilang imperyo. Nagtanong naman ang ating bida na kung parating nag-aaway ang 2 ito, ano ang dahilan kung bakit hindi nahuli ng Regent State ang 2 ito noon. Agad naman na ipinaliwanag ni Elder Lee na kahit magkalaban ang mga ito, kapag may kalaban na pumasok sa kanilang teritoryo ay agad na nagtutulungan ang 2 ito na siyang nagdudulot ng malakas na kapangyarihan sa kanilang 2. Ipinaalam rin ni Elder Lee na noong huling kinalaban nila ang 2 ito ay may kasama siyang 10 Radiant Expert ngunit hindi man lang nila natalo ang 2 ito. Ang masama pa ay malaking pinsala ang natamo nila mula sa pinagsamang atake ng 2 ito. Natuwa naman ang ating bida dahil mukhang kakaiba nga ang 2 ito. Ngunit bigla naman silang napatigil nang maramdaman nila ang aura ng isa sa mga ito. Agad naman na sinabihan ng ating bida si Elder Lee na kailangan niyang gawin ang plano nilang 2. Ngumiti naman si Elder Lee at kanyang sinabi na alam na niya kung ano ang gagawin kaya tatalunin nila ang 2 ito gamit ang kanilang utak. Isang malaking apoy naman ang biglang sumulpot sa itaas ng ating bida. Kasabay nito ay isang matandang lalaki ang nagpakita at makikita sa kanyang anyo ang elemento ng apoy. Namangha naman ang ating bida dahil talagang kakaiba ang pure na Yuan Qi ng matandang ito.
Agad naman na binati ni Elderly ang matanda at kanyang sinabi na wala pa rin siyang modo pagdating sa pagbati ng kanyang mga bisita. Nasabi rin ni Elderly na hindi rin niya inaasahan na maglalabas ng malakas na soul pressure ang matanda kahit nasa batang kasama niya. Tumawa naman si Yanhai at kanyang sinabi na nararapat lang ito sa mga bastardong Regent State. Nasabi rin niya noong nakaraan ay 10 Radiant Stage expert rin ang dinala niya rito kaya nararapat lang ito sa kanya. Tinanong rin niya si Elderly kung bakit siya nandito. Naging seryoso naman si Elderly at kanyang sinabihan si Yanhai na hindi niya kailangan mag-alala. Ipinaliwanag rin niya na hindi siya naparito upang kalabanin silang dalawa. Nandito siya ngayon dahil ang kanilang young master ay mayroong fire physique kaya hindi niya kayang aralin ang Imperial Tyrant body art ng kanilang pamilya. Kaya dinala niya ito dito upang maging disciple niya. Nagulat naman dito si Yanhai at kanyang sinabi na maraming martial arts na tinataglay ang kanilang pamilya kaya bakit kailangan pa ng batang ito ang maging master siya. Nagsaad naman si Elderly na kahit maraming martial art ang kanilang pamilya ay hindi pa rin mas mataas sa Imperial Tyrant body art ang mga ito. Ipinaliwanag rin niya na ang kanilang young master ay nais lamang na aralin ang pinakamalakas na cultivation method pagdating sa apoy. Kaya nagdesisyon ang kanilang pamilya na dalhin ito ang kanilang young master. Nasabi rin ni Elderly na alam niyang nasa antas ng profound cultivation method ang Raging Inferno ng matanda kaya wala nang mas lalakas pa dito sa kanilang imperyo. Nagsaad naman si Yanhai na tama nga ang sinabi niya. Ngunit napaisip rin siya na nanggaling sa Regent State ang mga ito kaya hindi niya pagkakatiwalaan ang mga ito. Kaya ininis na lang ni Yanhai si Elderly na magmula nang sumali siya sa Regent State ay talagang naging aso na lang siya ng mga ito. Nainis naman dito si Elderly ngunit hindi niya maaaring masayang na lang ang kanilang plano dahil lang sa pang-iinis ng matandang ito. Kaya hindi na niya ito pinansin at tinanong niya ang matanda kung tatanggapin ba niya ang kanilang young master na maging disciple nito. Agad naman na sinabi ng matanda na wala siyang balak na kunin bilang disciple ang batang ito. Nasabi rin niya na hindi niya pa nalilimutan ang pag-ambush na ginawa ng kanilang clan sa kanila noon. Kaya sinabihan na lang niya si Elderly dalhin na niya paalis ang batang ito. Mas lalong nainis naman si Elderly nang marinig ito, ngunit naisip na lang niya na babawian niya ang matanda na ito mamaya kapag nahuli na nila ito. Bigla namang nagsalita ang ating bida at kanyang sinabi na huwag na niyang pilitin ang matanda na ito. Nakangiting sinabi rin niya na akala niya ay isang malakas nga na expert ang pupuntahan nila ngunit mukhang mas malakas pa ang kanilang mga profound heaven elder sa matanda na ito. Nagalit naman si Yanhai nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Sinabihan rin niya ang ating bida na kahit ang 10 Radiant expert ng kanilang pamilya ay hindi nanalo sa kanya noon. Kaya talagang bastos ang ating bida dahil sa tingin niya ay mas malakas pa ang kanilang mga elder sa kanya. Mas lalong ininis naman ng ating bida ang matanda at kanyang sinabi na mukhang mahina talaga siya. Sinabi rin ng ating bida na ang lugar na ito ay kalahati lamang ang nasunog dahil mahina ang apoy ng matanda. Napahawak naman sa kanyang ulo si Yanhai at kanyang sinabi na talagang walang muwang ang batang ito dahil hindi niya alam kung sino ang malakas at kung sino ang mga mahihina. Kaya nagsaad na lang siya na hindi na niya pag-aaksayahan ang oras na ipaliwanag ito sa ating bida dahil isa lamang siyang bata. Naiinis rin na sinabi ng matanda na ang lugar na ito ay ang naging resulta ng isang matinding laban sa pagitan niya at ng kanyang asawa, kaya kalahati lamang ang nasunog sa bundok na ito. Umarte naman ang ating bida na namangha siya rito. Kaya nasabi na lang ni Yanhai na kahit papaano ay may utak rin ang batang ito. Ngunit bigla namang sinabi ng ating bida na ang ibig sabihin niya ay malakas ang kanyang asawa at hindi siya. Hindi rin makapaniwala ang ating bida na ang katulad niyang mahinang matanda ay mayroong isang malakas na asawa. Bigla namang lumabas ang dugo sa bibig ng matanda dahil sa pang-iinsulto ng ating bida sa kanya. Naiinis rin niya na sinabihan ng ating bida na hindi ginawang yelo ng kanyang asawa ang kanyang apoy. Pinagpilitan rin niya na sabihin sa kanila na ang apoy niya ang nagtunaw ng mga yelo na ito. Natuwa naman sina Elderly at Joe Fan dahil mukhang gumagana na ang plano nila. Ngunit isang babae naman ang biglang nagpakita at kanyang sinabi na gusto na niya ang ating bida dahil matalino ito. Tinanong rin niya ang kanyang asawa kung narinig niya ba ang sinabi ng gwapong batang ito. Tumawa rin ang babae at kanyang sinabi na kahit ang isang bata ay alam na natalo siya sa kanya. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo na ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na matanda na ang babae na ito ngunit nagpapanggap pa rin itong bata. Nainis rin ang ating bida dahil talagang tinuturing pa ng babae na ito ang kanyang sarili bilang dalaga.
Nasabi rin niya na kung ginamit lang ng babae na ito ang kanyang lakas sa pag-cultivate at hindi sa pagpapanggap bilang bata ay tiyak na mas malakas na siya ngayon sa kanyang asawa. Ngunit alam ng ating bida na kailangan niyang makuha ang loob ng babae na ito kaya agad na niyang sinabihan nito isa siyang magandang babae. Agad naman na pinisil ng babae ang kanyang mukha at sinabihan rin siya nito na magaling rin siya magsalita. Nagsaad rin si Qingjian na kahit na hindi niya gusto ang Regent State ay magiging eksepsyon ang ating bida dito. Bigla namang umarte ang ating bida at tinanong niya si Qingjian kung apo ba siya ng matandang ito. Ngunit nasabi rin niya na hindi rin ito maaaring mangyari dahil talagang pangit ang matanda na ito. Nagsaad rin ang ating bida na walang pagkakataon na magkakaroon ng isang magandang apo ang pangit na matandang ito. Mas lalong natuwa naman si Qingjian sa ating bida at kanyang nasabi na mas nagustuhan na niya ang pagiging matapat ng ating bida. Sa kabilang banda, natakot naman si Elderly dahil talagang kakaiba ang pag-arte ng ating bida, nasabi rin niya na talagang nais na makuha ni Joe Fan ang dalawang ito. Agad naman sinabihan ni Yan Hai ang ating bida na niloloko lang siya ng kanyang mata dahil ang babae na nasa harapan niya ay 100 taong gulang na. Ipinaalam rin niya na gumagamit lang ang babae na ito ng kanyang lakas upang mapanatili ang kanyang batang anyo. Sinabi rin niya na kapag nagagalit ang babaeng ito ay makikita niya na hindi ito isang bata. Nasabi rin ng matanda na mukhang hindi pa nakakakita ng babae ang ating bida dahil naloloko pa rin siya ng matanda na ito. Nainis naman si Qingjian nang marinig niya ang mga sinabi ng matanda na ito. Tinanong rin niya ito kung nais niyang bang masampal sa mukha. Hindi naman ito pinansin ni Yan Hai at kanyang sinabihan ang asawa niya na tingnan niya ngayon sa salamin ng mukha niya kung masasabi niyang bata pa rin ito kapag nagagalit siya. Nagsaad rin si Yan Hai na matanda na siya ngunit ginagawa pa rin niya ito, kaya tinanong niya ito kung wala ba siyang hiya. Nainis naman dito si Qingjian kaya agad niyang inatake ang asawa niya gamit ang kanyang malakas na yelo. Ngunit agad naman na ginamit ni Yan Hai ang kanyang apoy upang wasakin ang mga yelo na ito. Naiinis rin niya na tinanong ang kanyang asawa kung nais niyang maglaban ulit silang dalawa. Nagsaad naman si Qingjian na kasalanan niya ito dahil sa mga pinagsasabi niya. Kaya nagsaad na lang siya na huwag siyang magulat kung atakihin niya ulit ang pangit niyang mukha. Nainis naman si Yan Hai dahil talagang nais pa rin na kunin ng asawa niya ang batang ito. Ngunit kahit na si Qingjian ay nagagalit rin sa asawa niya dahil sa mga pinagsasabi nito. Agad naman na sinabihan ni Joe Fan si Elderly na oras na para sa susunod nilang hakbang. Kaya agad nang sinabihan ni Elderly ang dalawa na hindi sila naparito upang makita ang dalawa na mag-away. Narito sila upang maging disciple ni Yan Hai ang kanyang young master. Tumalikod na rin si Elderly at kanyang sinabi na dahil ayaw ni Yan Hai na kuning disciple ang kanyang young master ay aalis na muna sila. Ngunit bigla namang siyang pinigilan ni Qingjian at kanyang sinabi na kukunin niya ang batang ito bilang disciple niya. Ngunit agad naman siyang sinabihan ni Yan Hai na hindi niya maaaring maging disciple ang batang ito dahil mayroong apoy na katawan nito. Kaya angkop lang na aralin ng batang ito ang isang fire cultivation method. Ngunit agad namang sinabi ni Qingjian na matagal na niyang nilalabanan ang kanyang apoy kaya kahit siya ay alam na niya ang kanyang heaven-searing inferno. Kaya nasabi na lang niya na kaya niyang ituro ito sa batang ito kahit na hindi siya gumagamit ng apoy. Nagulat naman dito si Yan Hai ngunit nasabi rin niya na hindi lamang ito ang dahilan ng kanyang paglakas. Ipinaliwanag rin niya na hindi lamang siya nakilala dahil sa kanyang cultivation method. Agad rin niya na nilabas ang kanyang malaking apoy at kanyang sinabi na ito ang dahilan kung bakit nakilala siya sa kanilang imperyo. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang nakita dahil ang apoy na ito ay ang Heaven and Earth Spirit Erupting Fire Sea. Natuwa naman si Yan Hai at kanyang pinuri ang ating bida dahil alam niya kung ano ang apoy na ito. Nasabi rin niya na kung maging disciple niya man ang ating bida ay bukod sa apoy na ito ay bibigyan rin niya ito ng isang Earth Erupting Fire Sea. Agad rin na inalis ng matanda ang kanyang apoy at kanyang sinabi na ito ang magiging katangian na kailangan niya upang maging isang tunay na lalaki. Natuwa naman ang ating bida dahil alam niyang malakas ang mga apoy na ito. Kaya nasabi na lang niya na katumbas ng 10 Radiant Expert ang lakas ng matandang ito. Dagdag pa niya na talagang kakaiba ang kapangyarihan ng matandang ito. Ngunit nasabi rin ni Joe Fan na kahit malakas ang apoy na ito ay hindi pa rin uubra ito sa isang malakas na body cultivator. Ang madaling halimbawa nito ay si Elderly, dahil inatake na siya ng buong lakas noon ni Yan Hai ngunit nabuhay pa rin siya. Kaya natuwa na lang ang ating bida na una niyang naging tauhan si Elderly, dahil isa itong tunay na kayamanan at magiging malakas na elder ito sa hinaharap. Sinabihan naman ng ating bida si Jing Tian na ano naman ang ibibigay niya sa kanya.
Dahil sinabi ng asawa niya na ibibigay niya sa kanya ang kanyang Earth Spirit Flame kapag sumama siya sa kanya. Sinabihan naman ni Jing Tian ang ating bida na hindi niya kailangang mag-alala. Dahil kung meron isang Spirit Flame ang matanda na ito ay meron rin siyang kasing lakas na kapangyarihan na ito. Hindi naman naniwala ang ating bida nang marinig niya ito. Alam rin niya na isang fire expert ang asawa niya kaya madali lamang sa kanya na makakuha ng isang fire flame. Ngunit alam niyang hindi makakakuha ng isang malakas na elemento ang katulad niyang gumagamit ng tubig. Ngunit bigla namang nilabas ni Jing Tian ang kanyang Heart Moon Soul na siyang naglalabas ng matinding aura ng yelo. Natuwa naman ang ating bida dahil ang yelo na ito ay parang Heaven and Earth Spirit Flame ng matanda ngunit mas bihira pa ito. Ang bagay na ito ay isang kayamanan ng kalangitan at kalikasan para sa mga nagkukultibo ng tubig. Alam rin ng ating bida na maaari nitong maibsan ang labis na init, hugasan ng anumang nakakaabala sa isip, at lubos na mapabuti ang pagkukultiba ng nagmamay-ari nito. Ngunit ang pinakaimportante, kaya nitong gawing yelo ang malalawak na lupain, at ang mga karaniwang eksperto ay hindi kayang labanan ang lakas nito. Napangiti naman si Jing Chen sa ating bida at pinuri rin niya ito dahil sa kanyang kaalaman sa kanyang kakayahan. Nasabi rin niya na bagaman ang Heaven and Earth Spirit Flame ng asawa niya ay bihira, maraming tao ang nakakaalam nito. Ang Ice Heart Moon Soul ay sobrang bihira na kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Ngunit ang nakakamangha pa ay alam ito ng ating bida. Tumawa naman ang ating bida at nagsaad siya na marami siyang nabasang aklat tungkol dito kaya alam niya ang mga bagay na ito. Bigla namang sinabihan ni Yan Hai ang ating bida na kahit alam ng kanyang asawa ang paraan ng kanyang cultivation ay hindi pa rin niya magagamit ang mga teknik na ito dahil tubig ang kanyang elemento. Ininis rin niya ang ating bida na walang sino man ang makakapagturo sa kanya maliban sa kanya. Kaya inutusan na lang niya ito na itigil na lang niya ang pagsali sa kanilang pag-aaway. Mas lalong nainis naman dito ang babae ngunit natuwa naman ang ating bida dahil alam niyang may pagkakataon siya na matuloy ang plano niya. Kaya agad na niyang nilapitan si Qingjian at sinabihan niya ito na talagang nais niyang matuto sa kanya. Nagsaad rin ang ating bida na sayang lang at hindi magkatugma ang kanilang mga katangian, at hindi niya magagamit ang kanyang Ice Heart Moon Soul. Ngunit tinanong rin niya ito kung pwede niya bang maisip kung paano makukuha ng ating bida sa matandang iyon ang kanyang Earth Erupting Fire Sea. Bigla namang nagalit ang matanda sa paghawak ng ating bida sa kanyang asawa, kaya agad niyang ginamit ang kanyang aura upang paalisin ang ating bida. Binalaan rin niya si Zhou Fan na kapag hinawakan niya pa ang matandang babae na ito ay magiging katapusan na niya. Ngunit hindi naman pinansin ni Qingjian ang galit ng kanyang asawa at kanyang sinabi na tutulungan niya ang ating bida. Nagmungkahi rin siya sa matanda kung bakit hindi na lang sila gumawa ng isang bed. Nagulat naman si Yan Hai nang marinig niya ang mungkahi na ito ng kanyang asawa.